kaya ko pang lumakad at mag-travel, siguro bawat reunion mag-attend na ako. Kaya kung hindi lang yun dahil dito sa maganda kong pinsan. Yes. Pinsan. So mahikas, ano ka, mag-join ka doon sa Madarang Clan na na reunion. May reunion sila sa Kandon. Pumahiya ako, insan ka pa si, mahirap lang, huwag kang ganyan, wala kang mayaman. Very humble talaga siya. That's good. Kaya nagpasalamat kasi isa din siya nag-encourage sa akin na mag-join ng Madarang Clan reunion. Yun lang po. Thank you po for sharing. Sige. Dahil walang exempted ako naman. Pero pag mahirapan po kayong tandaan, N na lang po. Ako po yung apo ni Benedicto Rabilas Madarang. Originally from San Antonio, Zambales. He was married to my lola from Talavera, Nueva Ecija, pure Tagalog. Siyempre, dominante yung babae. Ayaw nang nag-Ilocano yung lolo ko. Therefore, yung tatay ko, hindi rin marunong masyado mag-Ilocano. So, hindi napasa sa amin yung dialect. We grew up, actually, we were born and we grew up in Mindanao po. And there, na-meet ng lolo ko yung mga kamag-anak doon. Yun nga, sila Enteng Cerilles, sila Tony Cerilles, and yung mga Madarangs pa sa Pagadian and Zamboanga del Sur kasi doon na po kami lumaki. Na-trace ng father ko actually yung roots nun, connection namin from the San Antonio clan paakyat ng Ilocos. Yun nga lang, he passed away last year kaya medyo nangangapa ulit ako to connect. Although meron namang nabuong family tree, so binabalikan ko po yun ngayon si Kuya Ruben. Nire-review ko ulit kung saan kami nakalink doon sa family tree from the Zambales. Definitely, lahat ng mga taga Zambales, mga kamag-anak lang din po yun. So, ayun po. And then, my father's name is Domingo Fausto Madarang. And ang nanay ko nandyan din po kasama natin ngayon, si Nida Madarang. Lumaki din po kami sa Mindanao. I have 3 kids. Yung isa nasa US, yung panganay ko, and then yung dalawang boys ko, yun nandito po kasama ko. This was not my first then, hindi rin po yung Baguio. I have been to reunion sa Mindanao-wide na reunion, yung sa Zamboanga del Sur sa Pagadian, 2012 po yata, 2014. And then, I was also invited, actually yung Kandon po, kasama po ako sa initial na tutulong sa pag-organize kay Kuya Butch. Kaso, yung situation ko did not permit me para tumuloy doon. But etong huli, sa Baguio, kasama na rin po ako doon, naimbitahan. And yung feeling po talaga na yung sense of belongingness na hindi kayo magkakilala pero parehas kayo ng emotion na excited kayong ma-meet yung mga kamag-anak na para bang kahit hindi nyo nakita for the rest of your life pero first time nyo makita dun sa venue, para bang ang tagal nyo na kung magkakilala. So hindi po yun na-explain ng siyensya. Basta tayo magkakadugo, nandun pa rin yung nananalaytay o nananaig yung. And I think because of that blood, yun yung common natin sa isa't isa na parang kahit hindi tayo magkakilala, parehas tayo ng nararamdaman, parehas tayo ng gustong mangyari. Kaya itong mga reunions na ganito, magandang pagkakataon para ma-feel natin. Kasi the moment makapag-attend po tayo ng first, alam na natin yung feeling, hanapin natin. And mas may invite pa rin po natin yung iba nating mga kamag-anak na hindi pa nakaka-attend. Sana po itong ganitong pagkakataon magtuloy-tuloy. Eka nga, nung reunion po sa Baguio, sinasuggest nga po ni Ate Trina, yung dating mayor ng Bato-Bato, na mag-localize nga daw po na bago yung nationwide reunion, magkaroon yung bawat areas like South, North, and other provinces ng kanya-kanyang mga reunion muna, mini reunion like this, para sa next na bigger reunion po. So, ayan po, I'm very happy po na na-invite po ako ni Kuya Junay na nagkapalad na kahit in very short period of time, I get to know him, talk with Kuya Clemente who already passed away, but I know their plans na ituloy itong naumpisahan na, and sana mapasa din po natin ang akin lang mapasa sa younger generations na itong kung gaano tayo ka-excited ngayon, mapasa natin sa ating mga anak and sa mga future generations pa para pagdating ng panahon sa kanila, mas marami pa po silang reunited. Ayun lang po. Thank you.
Nawala na yung kasunod ko. Nandyan na kasi ang father niya, ang kasunod. Eh, nagsabi Ikaw na ang kasunod. Ikaw na ang kasunod dyan. Tapos na si Edward. Yan na. Ako naman si Ah. Lisa Madarang Soto. Ang tawag nila sa akin ay B. Ako ang pinaka-youngest namin tatlo. Pero 6 kami. 6 kami na siblings, 3 girls and 3 boys. Ngayon yun, panganay namin nasa Maynila. Yung isang kapatid namin nasa States din. Ako, tapos yung isa nasa Santa Ana. Tapos kami tatlo. Actually, 2019, ako yung siya na nag-organize ng Madarang reunion sa Tabuk Kalinga, Abayaw. Sumayaw din kami ng sisiwit. Baka mamaya magsisiwit din. Sisiwit! Yan na lagi ang Sa highlight. Tabuk. National Si Januario ang mag-lead sa sisiwit mamaya. Ay wala si Gerald eh. Si Januario ang mag-lead sa sisiwit dan. Dapat si J-Rold eh. Oo. Dapat dito si J-Rold. Ang galing po eh. Igorot talaga. Yun ang living legacy Oo na nga kay po. J-Rold. Pagdating sa CCTV, din lang yung nagkatayo ng Ito yun sa Baguio. Ang Nasa vlog ko. pati si Congressman Tony, napasayaw na nga sa CCTV. Ayun. Tapos ako ay taga Marikina. Kainta Marikina. Siya rin sa Marikina. And then si Jimmy dito sa Los Baños. Yun. May isa akong anak nasa States. 2 apo. Nurse siya doon. Hopefully, darating siya ito September. 2nd week of September. Pero uuwi rin sila maaga. Ahead of sabay me. na. Ahead Hindi. 2 days ahead. 30th ako siya 28. Kasama niyo yung pamilya niya. Ay, sana naman, I just don't know. Pero parang nasa blood natin na hinahanap natin na i-organize itong Madarang. Kasi even before talagang gusto ko na magkaroon ng reunion ng Madarang. Ang kwento ng lolo ko noon is that siya ay naging chief of police ng Kandon noon. Binata siya. Tapos, nagkahiwal-hiwalay silang kakapatid yata, magpipinsan. Yun mga iba pumunta sa Mindanao, iba pumunta sa Vizcaya. Yun isa sa Vizcaya, naging governor sa Vizcaya ba yun mo? Si Jose Madarang. Ang pangalan ng tatay ko. Governor sa ano. Isabela, I guess. Jose Madarang. Jose Madarang yung tatay. Ang daming Jose Madarang. Tatay ko din Jose Taga Madarang. Vizcaya. Oo, yung governor. Actually, first degree cousin ng lolo ko. Palaging pumupunta ng Pares show. yung pangalan nila. Oo. Si lolo ko rin may kapangalan. Ano niya? Jose Madarang sa ano siya sa part siya sa ano sa Ipil sa Buanga. Oh, kaya nga sabi niya, Ipil. siya mismo nagsabi sa akin, ito kamag-anak kita. Sabi niya, hindi ako nagsabi sa kanya, kamag-anak ko kayo. Siya mismo nagsabi sa akin. So yun pala yung sinasabi ni Papang ko, na kamag-anak natin si Justice Peralta, sabi niya. Kasi Madarang yung namin. Ayun, ang lolo ko noon, namamasyal daw doon sa Vizcaya noon, kabayo lang, from Cagayan to Vizcaya. Kabayo lang sa sakyan nila. Kasi first degree cousin niya si Governor Madarang. Yun ang kwento ng lolo ko. Ang lolo ko pala kwento sa akin nung bata ako. Malayo. Ang layo yun, pero kinakaya ng kabayo. Kabayo naman ang sasakyan noon eh. Pero hindi pa mainit ang panahon noon. Oo, no, hindi tulad ngayon. Malamig pa ang panahon, maski hapon na eh. Mahangin. Wala pa sigurong bus o matapasya umaraw. Wala pa. Kanya lang. Dalawa, 3 kabayo. Parang palit-tali. 3 horsepower na po yun. Yun ang talagang ano niya. Mabilis yun. Yung Kalinga, rota niya lahat yan.
Sila unang nag-stay sa Mountain Province ang lola namin. Sa Lubuaga. Kalinga, Apayaw. Doon po na baril si Jordana dito madalang. Lito Madalang. May founder, ano pala, informative na. Kaya pala may madarang sa, sa Baguio, kasi yung si Madalang, nung araw, nagpupunta ron sa Baguio. May nadalang Paninda. negosyo eh. Trading. Oo, barter. Trading. Nagbibenta niya doon. Nagkaasawa na rin siya doon. Pagbaba, after 2 months, bababa na naman, may asawa na doon sa kanto. Sa Madarang pala nang galing yun. Oo. Nasa blood pala yun. Nasa blood Yung kapatid ko may ganun ako. Hindi ko saan nanggagaling ito. Oo, nagkwento kasi sa akin. Babaero rin palang Madarang. Ang nabasa ko naman po Yun na hindi ko sa... kamag-anak. Ipinaila. Doon naman po sa nabasa kong history yung tatlong magkakapatid. Parang dinivide po nila yung northern area eh. Ang lawak eh. So yung tatlo Actually, itong reunion na ito, nung kami nag-zoom nung namatay si Insan Clement, ni Biol. Sabi ko, Biol, sabi ko, Insan Biol, uuwi ako. O sige, Insan, magkita-kita tayo. Sige. Tawagin mo yung mga madarang within the area, sabi ko. Ito ngayon. Tapos, kinontak niya si Insan Januario. Kaya, ito ay nangyari, ito ay na-organize. Ganun. So, uuwi ako, pag uwi ko, sabi ko, makita-kita tayo. O sige, Insan, sabi naman ni Insan. Kaya ito ngayon, tayo. Sana kami pinsang buo din namin na malapit lang din sa amin sa Kalambasa. Eh, pati hindi nyo tinawag. Hindi, papunta yung mamaya kasi may sa trabaho pa. Kausap din po nila eh. Kapatid. Pero may Diba, isa na ano rin sila eh, hindi mahilig sa ganitong kanya naman ito kasi tayo ng... Hindi maganda yun. Kaya nga po. Pero nai-invite naman po sila na... Pero yung pupunta mamaya si Ed. Status sa buhay. Si Ed, di ba? Naka-i-text mo nga, Sel, kung saan na. Magkakilala pagkakabagyang sila. Kabagyan. Magkaka